Sa unang pagkakataon, may sinampahan na ng kaso sa Sandigan Bayan kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Kabilang sa mga inireklamo ng Ombudsman kaugnay sa substandard na proyekto, si Oriental Mindoro, si dating Congressman at dating House Appropriations Committee Chairperson Zaldico at may report si Salima Refran. Ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mag-aapat na buwan matapos isiwala ni Pangulong Marcos ang umano'y anomalya sa flood control projects. May nasampahan na ng mga kaso sa Sandigan Bayan. Si dating Congressman Zaldico, Board of Directors ng Sunwest Incorporated at ilang opisyal ng DPWH Region 4B. Kasong malversation to falsification at 2 counts of graft ang isinampa laban sa kanila ng Ombudsman kaugnay sa road dike project sa mag-asawang Tubig River sa Nauhan Oriental, Mindoro. Halos 290 million pesos ang halaga ng proyekto pero nadiskubre ng DPWH at Independent Commission for Infrastructure o ICI na substandard. Ang contractor nito ay ang Sunwest Incorporated na ang founder at tinuturong beneficial owner ay si Ko. The measured sheet pile did not meet the 12-meter specification. The material was substandard. It is highly possible that all other sheet piles used in the project were also below specification. Hininag sumite ng kontrasalaysay para sa preliminary investigation ng kampo ni Ko. Kasunod ng pagsasampa ng mga kaso, iraraffle ang mga ito para malaman kung aling dibisyon ang hawak sa mga ito. Sila ang magsasagawa ng judicial determination of probable cause bago magdesisyong maglabas ng warrant of arrest. We also have filed a motion for urgent raffle of the cases and the immediate issuance of warrant of arrest and whole departure order. Because the amount malversed exceeds 8.8 million pesos and in line with the law and jurisprudence, the panel of Ombudsman prosecutors has recommended no bail for the malversation charge. Ikinatuwa ito ng ICI na nagreklamo laban kina Ko. Pinuri naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na mas mabilis ang paghahain ng kaso laban kina Ko kumpara sa pagsasampa ng kaso sa pork barrel scam. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag sila Ko. Utos talaga ito ng Pangulo. Sa inilabas niyang mga video, sinabi ni Ko na iniutos umano ni Pangulong Marcos na magsingit ng 100 billion peso sa 2025 General Appropriations Act noong panahong nasa BICAM na ang budget. 25% o 25 billion pesos daw ang napunta sa Pangulo. Nang busisiin ni Senate Pro Tempore Ping Lacson ang 2025 national budget, nakita raw niyang meron ngang 100 billion peso insertion. Nakita rin daw ito ni Senator Win Gatchalian, ang chairman ng Committee on Finance. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Zaldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, Yusek Traigib Olaybar. Other personalities. Si resigned Undersecretary Adrian Bersamin ng Presidential Legislative Liaison Office ang sinabi ni Ko na nagkumpirma sa kanya kaugnay sa umano'y utos ng Pangulo na insertion. Apo siya na nagbitiw na si Executive Secretary Lucas Bersamin. Deputy Undersecretary naman si Traigib Olayvar na nagbitiw na rin. Sa breakdown ni Bernardo na inihayag ni Lacson, 81 billion ng 100 billion ang napunta sa DPWH. Sa iba't ibang ahensya naman ang iba pa. 8 billion pesos umano ang kabuang halaga ng kickback na dineliver ni Bernardo kay Olayvar. 1 billion pesos kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan. At least 10 deliveries. The modus that yung arrangement nila is, may tigisa silang armored van. May armored van si Yusek Olaybar, may armored van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olaybar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armored van, ipapark, idadrive yung isang van na puno ng pera.
ranging from 800 million hanggang 2 billion. Sabi pa raw ni Bernardo, tiniyak ni dating Executive Secretary Bersamin na marerelease ang pondo na in-insert sa 2025 national budget. Napo na rin daw ni Lacson sa budget ang allocables o yung may pondo na pero wala pa namang proyekto. 25.5 billion ang allocable libunuan. 143.5 billion ang sa House leadership. Ang tawag dito ni Lacson, bagong pork barrel. Mag-advance ng 10%. Magkano nawala sa Kaban ng Bayan? 14.35%. Write-off. Nagagaling sa mga contractors. So why would the contractors advance that much kung hindi sila siguradong sila yung mangungontrata? It sucks, Mr. President. Ipinadala na raw ni Lacson sa Pangulo kahapon ang mga isiniwalat ni Bernardo. Nang matanggap ng Pangulo ang handwritten statement ni Bernardo, doon na nagbitiw ang dalawang Bersamin at si dating Budget Secretary Amenna Pangandaman. Courtesy resignation is a euphemism for firing. The President is a very kind-hearted person. I would have suggested na tanggalin niya and then order an investigation. Otherwise, how can you insulate the President kung courtesy resignation? Tumanggi munang magpaunlak ng panayam si dating Executive Secretary Bersamin, bagamat sinabi rin niyang nire-respeto niya ang prerogative ng Pangulo. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni Yusek Bersamin at DepEd Yusek Olayvar. Dati nang tinanggi ni Olayvar na may kinalaman siya sa mga anomalya sa flood control projects. Si Benoa naman na nag-resign noong Agosto, dati nang tinanggi na may kinalaman siya sa mga anomalyang transaksyon sa flood control projects. Nag-resign daw siya para sa transparency. Sanima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News.